Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Taurus, Virgo, and Capricorn. Lala Baby po nagpapakilala. Bibigyan ko po kayo ng reading, ha? Para po sa first week of August. So, let's see po, ha? So, tingnan natin na the energy for the first week of August. So, wag niyo po kalilimutan na energy is very fluid. Pwede pong magpabago-bago, ha? Okay. So, earth elements. Yan, para sa earth elements. So, naririto ang tinatawag na the fool, di ba? Yan. Itong the fool na ito, unahin po natin yung tinatawag love and romance. Yan, ha? Sa love and romance, ito pong the fool, ha? So, let's see. Yan. So, naririto ang tinatawag na the Gemini. Okay? So, lagay natin din love and romance. Yan, ha? So, pipili ulit tayo, ha? Okay. Dito naman is about your work, career, and finance. Okay? Yan. So, naririto po ang the wheel of fortune. Yan, ha? Okay. So, let's see. Narito ang tinatawag na the Cancer. Okay? So, punta naman po tayo sa inyo. Kasama na dito work, career, finance, business, di ba? Investment. Kasama na po dyan, ha? So, punta naman po tayo sa inyo tinatawag health. Yan, ha? So, your health is tinatawag na the judgment. Yan, ha? Okay? So, let's see. Naririto, okay, ang tinatawag na the hermit, di ba? Yan. So, punta naman tayo sa inyong family tsaka friends, di ba? Yan. Kahit neighbors, kasama society, di ba? Yan. Yan. Family, friends, yan. Narito ang tinatawag na the hangman. Okay? Yan. So, let's see. Narito ang tinatawag na strength, di ba? So, punta naman tayo sa inyong tinatawag na sandali, 2, 4, 5, okay? Punta na tayo sa politics. Kung sino dito ang mga nasa politics, maaring kayo is nasa politician, di ba? So, nadyan po ang tinatawag na the sun, okay? Yan. So, let's see. So, naririto ang tinatawag the Libra Venus. Yan, ha? Okay. 2, 4, 5. 2, 4, 5. So, bababa natin para kita ninyo, ha? Okay. So, ano nakikita ko? Yan, ha? Okay. So, ibig sabihin nito, yan, ha? Ang tinatawag na, kung tayo pupunta sa inyo, tinatawag love romance, di ba? Yan, the fool and the tinatawag na the lovers. Yan, ha? So, meron ditong tinatawag, maaring a relationship na natapos na, 'di ba? Yan. So hindi ko po alam ilang relationship, 'di ba? Halimbawa sabihin natin baka mga mag-sweetheart kayo, shota, 'di ba? O kaya ka-live-in o baka mga naging asawa nyo, may mga natapos na, 'di ba? So ibig sabihin nito, maaring sabihin natin hindi kayo soulmate, 'di ba? Yung mga nagdaang mga relationship nyo. So meron ditong tinatawag niya a new relationship, okay? A new partner is coming. So ibig sabihin nito yung tinatawag na you are it's like this person is praying sana sila is a soulmate, di ba? Kasi ito yung tinatawag na magkaiba, okay? Ang kanilang tinatawag na energy o kaya aura, okay? Hindi pa nila alam kung sila is soulmate, di ba? So kaya nga narito ang tinatawag na the Uranus nga, okay? Uranus is, ang fool is ruled by Uranus. So ibig sabihin nito yung tinatawag, kailangang magpangilanlanan, di ba? Okay. So nakikita ko for you is kung maaring sabihin natin merong kung hindi kayo ito, 'di ba? It's something like
merong a-approach sa inyo, maglalakas loob. Maaring ikaw ang maglalakas ng loob or sila ang maglalakas ng loob para sabihin ang nararamdaman sa inyo. Diba? Yan. So, meron ditong, it's like tinatawag na, gusto nilang i-admit, 'di ba, ang kanilang saloobin. Kumbaga susugal, 'di ba? Yan. Susugal itong taong ito, 'di ba? Yan. Susugal siya kung if there is a chance, 'di ba, na maging magpartner sila, 'di ba? Yan, maaari sabihin natin may gusto sa inyo o kayo ang may gusto. Kayo na lang, 'di ba? Maaring kayo or maaring sila. Meron dito yung tinatawag tatapangan na niya yung hiya niya, 'di ba? Yan, lalakasan na niya ang kanyang loob para sabihin ang kanyang nararamdaman. Okay? So let's see. Yan. Meron po ditong tinatawag na sandali lang, ha? Okay. This person, it's like tinatawag from the past, di ba? Yan, okay? Narito ang the Queen of Swords, the Five of Cups, the Hermit, di ba? From the past, yan ha. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na, it's like they will communicate. Magko-communicate sila sa inyo. Okay? So, ibig sabihin nito, pinagsisihan na nilang maigi. Pinagsisihan nila ang kanilang maaring drastic decision. Di ba? Yan, maari siguro sabihin na natin na underestimate nila kayo. Di ba? So, pwede po ito sabihin na natin ikaw yan or sila ito. Di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, it's like tinatawag hanggang langit. Okay, langit ang kanilang pagsisisi. Yan ha. But pero wala ditong response, 'di ba? Yan. It's like sabihin na natin kayo ito, 'di ba? It's like tinatawag close book na siya sa buhay mo, 'di ba? Ayaw mo nang makipag-communicate sa kanila kasi the hermit, 'di ba? So nakikita dito hanggang langit ang kanilang pagsisisi. Okay? So let's see naman po about your tinatawag na work, career, finance, business, investment, 'di ba? Kung ano man ito. Yan ha. So, naririto ang tinatawag the Wheel of Fortune at tinatawag na the Chariot. Tagumpay po ha, tagumpay. Very, very, very tagumpay. Ibig sabihin nito yung tinatawag magiging solid. Magiging very, very solid. Hindi magigiba. Okay? Hindi ito yung tinatawag na panandalian lang. It's like it's a lifetime. Okay? A lifetime na pangmatagalan ito. 'Di ba? Maaari hanggang pension mo na ito. Okay? Yan. So, nakikita ko rin for some of you here, it's like you are working abroad. Maybe sabihin na natin sa abroad kayo nagtatrabaho, 'di ba? So maaari din naman ito yung tinatawag ang trabaho mo is like nagko-commute, 'di ba? It's like from place to place, pumupunta kayo from place to place, 'di ba? Yan, maaari pinupuntahan niyo ang mga customers niyo. It's like I'm gonna knock on your door, ring on your bell, knock on your window too. Diba? Yan. So, yun ang nakikita ko, ha? Okay, magaling kayo sa sales talk. Yan, ha? So, ang nakikita ko sa inyo is tinatawag maaring ito yung ang trabaho ninyo is abroad. Diba? Abroad, it's like siguro kayo ang consultant, kayo ang padala, lagi pinapadala sa abroad. Ano? Maaring sabihin na natin kayo ang, ano tawag dito? Yung bagang taga-representative, diba? Pwede rin kayo yung tinatawag attaché. Diba? Alam mo yung attaché? Yung attaché ng isang bansa, 'di ba, ng mga embassy, 'di ba? Attaché siya ang nagre-represent sa bansa niya. Okay? Yan. So napakaganda ha. So let's see. Maganda ang trabaho. Yan ha. So, ibig sabihin nito, mayroong bagong order, task, di ba? May bago, it's like may bago kayong paglalakbay mangyayari. Okay? Yan. May bago po. Yan ha. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag maaring ito'y clients, di ba? Yan. Kung ano man po ito ha. Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na maaring ito something to do. Okay? Kasi nakikita ko dito, you have a high ranking position, di ba? Yan. So, maaring sabihin na natin kayo ang magre-represent sa bansa nyo. Okay? Kung ano man ito sa opisina, sa kumpanya ninyo. Diba? Yan. So, meron po ha. It's like paglalakbay. Okay? So, ibig sabihin nito magkakaroon ng tinatawag success. Yan ha. Okay? So, nakikita ko dito, yayaman kayo. Yayaman kayo ha. Okay? So, let's see.
Yan, punta naman po tayo sa inyong tinatawag na ano ito, health. Okay? Sa health nyo naman, punta tayo ha. Okay. Ingatan niyo po ang health ninyo ha. Okay. Ingatan niyo po ha. Huwag po kayo magpupuyat, lagi kayong puyat. Narinig ha. Okay. Huwag po kayo magpupuyat. So, ibig sabihin nito yung tinatawag maaring kailangan yung halimbawa sabihin na nating magbakasyon kasi naririto, okay? It's like pagod na pagod ang inyong pag-iisip, ha? So, ibig sabihin nito kaya narito ang tinatawag na the judgment and the hermit, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito maaring sabihin na nating ito'y galing sa isang medical, 'di ba, sa ospital, 'di ba? Kailangan nito yung tinatawag na change, lifestyle change. Sabihin na natin kailangan magkaroon ng changes sa inyong lifestyle, 'di ba? Sa inyong habit, sa inyong eating, 'di ba? Halimbawa, sleeping patterns, 'di ba? Kasi palaging nagpupuyat ito, 'di ba? Hindi makatulog, 'di ba? Yan. Maraming sabihin natin kaya hindi makatulog is maraming mga bumabangga sa isipan niya, 'di ba? Marami siyang isipin, okay? So nakikita ko dito, wag po ha dahil maaring ito yung tinatawag na kumulabo ang mata. Maaring kumulabo ang mata, maaring magkaroon ng headache, migraine, okay? Maaring tinatawag na kung ano man ito, maybe it's about health, 'di ba? Baka kayo atakihin sa puso, okay? Kasi kulang sa tulog. Maaring ito yung tinatawag your liver is not functioning. Patingnan din po ninyo ang tiyan ninyo, ha? Okay? Masyado kayong stress na stress. So, kailangan ng tinatawag bakasyon, okay? So, it's a reminder kasi narito on the judgment. It's a reminder, okay? Ibig sabihin nito yung tinatawag, attend to your health. Attend po sa inyong health, ha? So, maybe you need a vacation, a holiday, okay? Let's say sabihin natin, magbabakasyon ka sa Bukirin, di ba? It's like away muna kayo sa city life, okay? It's more about tinatawag na, it's like bukid, di ba? Tahimik na bukid. Yan ha? So, let's see your family friends. Yan ha? Ano naman ang family friends? Let's see. Okay? So, nakikita ko dito, family friends, meron kayo ditong tinatawag na mga, kung ito'y mga kapamilya mo, 'di ba? Ibig sabihin nito yung tinatawag na dependent, masyadong dependent sa inyo, okay? Meron din dito yung tinatawag na alagain, 'di ba? Maaring sabihin nating sila is may mga polio, okay? Maaring nakaupo sa wheelchair o mga tinatawag na may mga autistic, 'di ba? O kaya tinatawag na mga inborn, 'di ba? Yaan kung ano ito ha, okay? So meron ditong tinatawag na it's like mga siguro may mga kasama kayo sa bahay na matandang dalaga, matandang binata, 'di ba? Baka mga byuda, may mga kasama kayo ha. So nakikita dito yung tinatawag na friends ko sa friends ninyo, nakikita ko dito yung tinatawag strength. Very very strong ang inyong bonding, okay? It's like friends forever. Yun ha. So let's see. Nasa ang cards? Yan ha. Okay. Very, very strong ang inyong friendship. It's like forever friends kayo, ha? Okay. So may mga kasama kayo ditong tinatawag na mga halimbawa sa pamilya, okay? Very, very, very dependent. Asa lang sa inyo, ha? Okay. Maring walang mga hanap buhay din, di ba? Okay. So, okay. So, ito yung tinatawag na the Seven of Wands. Yan, ha? Okay. The Page of Pentacles. Yan ha. Okay. And the Three of Swords. Yan ha. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na, okay? You need to guard yourself. Diba? Yan. Kasi it's like magkakaroon dito ng tinatawag na, it's like meron ditong tinatawag na they will, okay? Yung kanilang mga damdamin, 'di ba? Yaan, mga halimbawa sabihin nating mga problema, sakit ng kanilang nararamdaman, 'di ba? You need to protect your kaligayahan, 'di ba?
your space, di ba? Yan. So, whatever is this, it's like you will receive, okay? You will receive a responsibilities. Okay, yan. Ito responsibilities na ito, ibig sabihin nito, yung tinatawag na ikaw, okay? Ikaw ang kanilang magiging sandigan. Ikaw ang kanilang magiging, it's like breadwinner, di ba? It's ikaw yung tinatawag na duty. Ikaw ang magpupuno ng duty. Okay? Kasi narito ang the seven of wands, di ba? Yan. Ibig sabihin nito yung tinatawag maybe family, ikaw ang breadwinner, di ba? So maaring sabihin na natin dito yung tinatawag na mga pangangailangan nila, ikaw ang magpo-provide, di ba? Yan. So ibig sabihin nito yung tinatawag na meron ditong mga halimbawa sabihin na nating they have losses, di ba? Or ba't nagkaroon ng losses? Maybe they cannot function, di ba? Yan. Whatever is the reason, di ba? Kaya narito ang tinatawag na the Three of Swords. Yan ha? Okay. So, ibig sabihin, ikaw lang ang kanilang aasahan. Pero meron ditong tinatawag din na it's like they will give it to you. Okay? They will give. Yan ha? Okay. Kasi meron ditong, it's like meron ditong properties. Okay? Maybe a house or ano. Okay? Ibig sabihin nito yung tinatawag na ikaw ang malapit sa puso, apple of the eyes. Diba? Sa iyo humuhugot ng lakas. Diba? Sa inyo humuhugot ng lakas. Maaring sabihin nating parents o kaya yung mga grandfather, grandmother, diba? You will receive ay tinatawag na it's like sabihin nating alahas, properties, a house, di ba? Yan. Pero meron ditong tinatawag, you have to take care of them, okay? It's about responsibilities. You have to, okay? Shush, ikaw ang tinatawag na magdadala, okay? Ng responsibilities. It's like a duty, okay? A duty. Kumbaga dito, wala kang magagawa eh, okay? It's like gustuhin mo man ito o hindi, di ba? Kailangang dalhin mo ito. Yan ha? So let's see, doon tayo naman sa tinatawag politics if you're in a politics, okay? Let's see. La, 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 la. Ang nakikita ko dito ha, sandalit ilalabas ko lang itong card na ito ha. Okay. Yan. Yan ha. So ang narito yung tinatawag the sun, okay? Yan. Kung ano man ito, it's like tinatawag na halimbawa may mga kalaban kayo sa politika, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na makakaroon ng, it's like, yung disagreements maaalis, di ba? Yan. Maaring sabihin na natin itong kalaban ninyong ito is makukulong. Okay? Makukulong ito. Sapagkat narito ang tinatawag. Yan ha, lumabas po kasi ang tinatawag na the Nine of Cups, okay? The Ten of Swords and the Tower, okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag katalunan, okay? Matatalo ito yan sa politika, di ba? Yan. So, maaring sabihin na natin ikaw ito. Yan ha, mananalo kayo. Diga against, kasi masyadong ano ito, corrupt. Okay? Masyadong corrupt itong taong ito. Okay? Kasi narito ang the Mars and tinatawag the Nine of Cups. Yan ha. Masyadong corrupt ang taong ito. It's like tinatawag na tinatake advantage niya ang mga tao. Ang batas, di ba? Especially batas, di ba? Yan. Maaari sabihin na natin ginagamit niya ang mga properties ng halimbawa pera ng bayan, di ba? Yung mga halimbawa sasakyan ng mga munisipyo, di ba? Kumbaga dito'y tinatawag na abusado ang taong ito. Okay? So, ibig sabihin nito matatapos na ang kanyang tinatawag panunungkulan, 'di ba? Yan. So ibig sabihin nito yung tinatawag na hindi na siya mananalo sa susunod na eleksyon. Okay? Yan. So ang nakikita ko din dito, yan ha. So ito ha. Ibig sabihin nito if you are running anumang posisyon ito, yan ha. Ibig sabihin nito tinatawag mananalo kayo, okay? Sa susunod na eleksyon. Okay? So, that's I see for you. Yan ha? Okay. Yan. So, maaring sabihin na nating baka kayo ang magta-turn over ng posisyon niya dahil it's like sabihin na nating ito ay may sakit. Diba? It's like yung health niya biglang bumagsak. Maaring biglang inatake sa puso. Okay? Maaring sabihin na nating biglang namatay. Okay? Yan.
Pwede din dito yung tinatawag halimbawa ay nasa nakasalang ang kaso. Let's say sabihin na natin may kaso, 'di ba? Ikaw at sila nakasalang, 'di ba? Ibig sabihin nito hindi makakapagbasa ang judge, okay? Yung judge na naka-assign doon sa hearing hindi a-attend sapagkat namatay. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na maaring the next judge, okay, na tinatawag na susunod, 'di ba? Yan, hahawak ng hearing, 'di ba? Is magpapalit ng bagong judge, okay? So, pero nakikita ko dito malaki ang edge nyo para manalo. Okay? Thank you very much.